Kung ang iyong aso ay nahihirapan na at napakaliit ng tsansa na siya ay mabuhay, ngunit kung titingnan mo ang kanyang mga mata, ito ay nangungusap at tila ba ay nais pa niyang lumaban sa karamdaman at gusto pa niyang mabuhay. Matitiis mo ba na siya ay nahihirapan o ikaw na mismo ang kikitil ng kanyang buhay upang tapusin ang kanyang paghihirap? May mga nagtatanong kung paano ko daw nakakaya yung pressure at yung lungkot at yung parang cool lang ako sa camera at cool lang ako kahit na dami-dami nangyayari sa mga aso ko. Ano yan, malalim ang hugot niyan eh. Nagsimula to nung bata ako, way back, siguro nung meron na akong isip, around 7 years old. Naalala ko pa na kumakain kami ng pamilya namin, ng buong pamilya namin. Meron akong paboritong pusa noon. Then yung pusa na yun, mahilig siyang sumampas sa lamesa. Tapos, etong kuya ko, bad trip eh. Ewan ko bakit siya bad trip. Then, pagsampa ng pusa sa lamesa, kinuha niya sa bewang, tapos binalibag niya. So, nangyari doon sa pusa, na mali ang bagsak, tumama ang ulo, namatay. Then, meron pa akong isang instance na meron akong bagong aso. Sa probinsya, ang tawag sa mga aso nun is askal, no? Kaya nga, yung mga millennials ngayon parang nagugulat kapag ang salita ko ay askal. Kasi sa probinsya namin, o kahit sa ang probinsya niyan, wala naman talagang word na aspin, no? Walang aspin. Lahat yan ang tawag dyan askal. Pag halimbawang meron kang aso sa probinsya, at walang breed, ang ganda naman ng askal mo. O, gano'n ang sasabihin nila. Kaya medyo na-hurt yung mga millennials ngayon dahil nga hindi sila sanay sa word na askal. Pero sa amin sa probinsya, ang term na askal ay normal lang. Balikan natin yung istorya. Meron akong askal na ang pangalan ay Beethoven. Kasi si Beethoven, yun yung sikat na pelikula nun tungkol sa aso. Paborito ko yung pelikula na yun. Tapos itong si Beethoven, puppy pa lang siya nun, bigla na lang siya ng hina at namatay. Kung ang iniisip ng iba sobrang lakas ng loob ko, noong 6 or 7 years old ako nun, yung pusa na namatay at yung aso na namatay na si Beethoven, iniyakan ko yun. Yung puso ko nun, parang puso ng iba na pag may namatay kang pinakamamahal na hayop, iiyak ka. Wala din sa aking pangarap ang mag-alaga ng mga malalaking aso. Pero ito pala ang tinadhana sa akin. Ang mag-alaga, magmahal, at masaktan sa bawat paglisan ng mga aso na nakasama ko nang humigit kumulang sa 1 dekada. Sa tingin ko, kaya pinabaklas ni Boss Amo yung mga letra ng supero para lumawak pa ang takbuhan ng mga aso. Purpose naman siya magiging upuan yata ng mga magiging bisita niya. Kasi isang beses, nakita ko si Boss dyan, nag-bonfire. Diyan siya umupo sa mga letra ng supero. Kaya sa tingin ko, yun ang dahilan. Meron ako isang karanasan sa buhay na talagang nagpatibay ng puso ko at ng sikmura ko. Ito yung time na yung tatay ko ay na-diagnose ng prostate cancer. Kailangan namin siyang dalhin sa hospital. At ang hospital of choice namin ay St. Luke's noon. Nangyari to nung pandemic, kaya napakahirap gumalaw. Tapos napakagastos, mas mataas yata ng 10 to 30% ang lahat ng mga services ng hospital noon. Sa may mga cancer patient na kamag-anak dyan at mga mahal sa buhay, makaka-relate kayo sa storya na to. Yun yung pinakamasayang bonding namin ng tatay ko dahil syempre siya nasa probinsya, ako nandito sa Amadeo. Hindi kami madalas magkita laging through phone lang. Ironically, yung pagiging prostate cancer patient niya, yun yung nakapag-buklod sa amin sa isang lugar. Ibig sabihin, nun lang kami nakapag-usap na matagal, nun lang kami nakapag-banding talaga bilang anak at tatay. Kaya yung mga tatay nyo dyan na nahihirapang umihi, yung patak-patak na lang ang ihi, ipacheck nyo, baka prostate cancer din yan or related sa kidney ang sakit. So bukod sa prostate cancer, ang tatay ko ay meron ding chronic kidney disease. Kaya kailangan siyang i-dialysis. Ang kaibahan lang ng tatay ko nun, dahil partially gumagana pa yung kidney niya, kailangan siyang mag-catheter para mailabas pa rin yung ihi. Ang kaibahan pa doon, yung ihi na lumalabas sa kanya, dugo. Kaya tuwing kami pupunta sa dialysis center sa St. Luke's, napapatingin lahat ng mga naglalakad dahil ang dumadaloy doon sa catheter ng tatay ko, hindi ihi, kundi dugo. Ang cancer ng tatay ko, hindi na siya prostate lang. Kumalat na siya, may mga bukol na rin siya sa kidney niya, sa lungs niya. Nahihirapan na rin siyang gumalaw. Nahihirapan siyang pumunta sa CR, nahihirapan siya magpalit ng damit.
nahirapan siyang pumupo dahil sa kanyang puwet meron na ring bukol. Ang maganda doon, yung ginagawa ng tatay ko noong bata pa ako, yun ang ginagawa ko sa kanya nung may cancer siya. So parang ano lang yun, no? Nagbaliktad ang mundo. Yung dating malakas na tatay mo, naging mahina, at ikaw na malakas ang tumutulong sa tatay mo ngayon para maibsan ang kanyang sakit na nararamdaman. Si Tala at Dilim, ang mga aso ko na paralisado. Hindi nila maigalaw ang kanilang katawan, ngunit ang kanilang diwa at isipan ay buhay na buhay. Sa tuwing ako ay nakakita ng ganitong eksena, bumabalik sa aking isipan ang mga alaala ko na kasama ko ang aking tatay sa hospital. Yung mga araw or linggo na nasa St. Luke's kami, actually yun din ang pinakamasayang araw namin kasi ano yun eh. Kung wala siyang sakit, nasa Aurora siya at nagtatrabaho doon, gumagawa ng mga farm works. Ako naman nandito sa Amadeo, inaasikaso yung business namin at yung mga aso. At dahil may sakit siya at kailangan may mag-alaga sa kanya, no choice. So naka-confine kami sa isang room na kung saan nagkwekwentuhan kami tungkol sa buhay ko, buhay niya noon. Masaya siya. Actually, ngumingiti lahat. Nakangiti kaming dalawa. Parang bonding moment namin. Nakangiti ang bawat isa. Pero sa likod ng mga utak namin at kalooban, natatakot kami kasi hindi namin alam kung magpo-progress pa yung cancer niya. At pag nag-progress yun, hindi namin alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Kaya parang ang point ko nun, parang sulitin ang bawat araw. Sulitin ang bawat araw na magkasama kami dahil hindi mo alam kung kinabukasan wala na siya. Nung nakita kong hinang-hina na sina Dilim sa si Tala, sabi ko, nagpagaling sila kasi pag di sila nagpagaling, mamamatay sila. Nung nakita kong hinang-hina na si Tala at si Dilim, syempre nalungkot ako. Lagi ko silang kinakausap na magpagaling kayo, magpahalakas kayo, kasi malulungkot kami, malulungkot si Sir pag nawala kayo. Sabi ko, pagaling kayo, si tawag nito. Tawag niyan, malulungkot si Sir. Siyempre, malulungkot din kami kasi kami nag-aalaga. Noong kami ng tatay ko ay nasa hospital, tinutulungan ko siyang umupo, tumayo, maglakad, upang hindi siya magkaroon ng bed sores. Ganon din ang gusto kong gawin kay Tala at Dilim. Ngunit iba ang kanilang kaso. Kahit sila ay baliktarin, bumabalik pa din sa kaliwang katawan nila ang kanilang pagbaling. Napakahirap, kaya't nilagyan namin ng plastic matting ang kanilang higaan para umikot sa ilalim ang hangin. Si Tala na hindi kayang buhatin ang ulo ay nilagyan namin ng unan. At dahil sa siya ay hingal na hingal, nilagyan din namin siya ng ventilador. Yung mga road trips namin, masaya din kasi ang haba ng travel time from Amadeo to St. Luke's BGC, more or less mga 2 hours yan back then. Wala pang wala pang Kala X exit nun. Masaya yun kasi ganun pa rin, usapang buhay namin. At ano yung mga plano niya pag gumaling siya. Lagi yung sinasabi sa akin, pag gumaling daw siya, yung mga alaga niyang baka, ipaparamihin pa niya. Yun ang kanyang pangarap. Sa road trips namin, dahil hindi nga siya laging nasa St. Luke's, kasi siya, MWF na lang siya, nakakateter siya. May mga times na pag tumataas ang lagnat niya, kailangan ko siyang dalhin sa emergency room. Kapag bumabara yung catheter niya, sobrang sakit na hindi ko na kayang solusyonan, kailangan ko siyang dalhin sa emergency room. At yun nga, ang road trip namin maximum of 2 hours yan. Kasi nagmamadali ka rin, di ba? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa daan, kaya kailangan paspas ka mag-drive. Masaya yun na parang nakakaba kasi hindi mo alam, baka mamaya doon siya mamatay sa tabi mo, sa sasakyan, o dito sa bahay na hindi mo na siya maisugod pa sa ospital. Mga ginagawa namin nung may sakit si Dilim sa si Tala, yung pagpakain, sinusubuan pa. Pagkakain, kuha temp, pag mataas, babanyusan. Tapos mga ilang temp ulit. Dextrose, yun nga, pag naubos, sasabihin kay sir, tapos yun, pinapapunta ko sir sa bed, kuha ng dextrose. Sinusubuan namin sila, tapos na-hot compress ko sila para maging maayos kasi nakakatulong naman yun sa paralisadong katawan, yung pag-hot compress. Tapos, pinupunasan, minamassage yung katawan para kahit nakahiga lang siya, na pa rin yung mga mga buto. Kuya, kasi wala naman kasi akong ginagawa. Ang ginagawa ko lang naman, nagkaroon lang naman ako ng ginagawa kala Tala at Dilim nung nung nawala ng kuryente, tagapaypay ako Nung nakita ko yung sitwasyon ni Tala at Dilim na paralisado yung buong katawan nila, parang naisip ko noon, parang ang hirap naman ito. Dapat to siguro patulugin na kasi hindi na nila maggalaw yung katawan nila Pero nung nakita ko yung mata, kasi yung mata makikita nyo buhay na buhay gumagalaw. Parang very conscious siya na
wala kang makikitang sign of weakness sa dalawa. Kaya ang ginawa ko is, sa sarili ko lang to, sabi ko laban. Pero iba yung sinabi ko sa mga dog keepers ko. Sinabi yun ni Sir na papatulogin niya si Dilim. Sabi niya, kasi hindi na mga tayo. Sabi ni Sir, mas maganda patulogin na lang daw. Binigyan nga kami ng 3 araw. Sabi ko, gagaling pa yan Sir, wag muna patulogin. Nung sinabi ni Sir, hindi naman sa akin sinabi kay Michael, chinismis lang sa akin. Chinismis sa akin, tapos sabi ko, hindi pwede yun. Sabi kong ganyan. Magdadaling pa naman yan kasi nakikita mo pa naman yung mata, lumalaban pa, nakurap-kurap pa. Tapos parang nangungusap yung mata niya. Tapos tititig siya sa akin. Tapos pag naalala ko na papatulogin siya, sabi ko nga, hindi naman sa pag talaga yung pinatulogin sa boboxing ko talaga si Sir. Ang reaction ko naman nung sinabi sa akin ni Sir, kasi sa akin sinabi, patutulugin daw niya si Tala. Sabi ko, hindi pwede Sir. Gagaling pa yan. Siyempre, todo pigil. Kasi siyempre, napamahal naman na sa amin yung mga aso. Kaya, para sa amin, hindi sa amin hindi kami agree doon sa desisyon ni Sir. Kaya, ninalagaan talaga namin sila. Yung sinabi ko sa mga dog keepers ko, sinusubukan ko lang sila. Hindi ko talaga meant yun kasi dahil nga sa experience ko sa tatay ko noon, ako yung tipo ng tao na laban. Si tatay ko nga duguan na payat na, talagang laban pa rin. Nga lang sa cancer, kung wala kang milyon, hindi ka mabubuhay ng 1 buwan. Kung wala kang milyon-milyon, hindi ka mabubuhay ng taon. Kung wala kang milyon-milyon, hindi ka gagaling. So yun ang reality doon. Kung yun nga nakaya naming i-survive ng taon-taon, eto pa kayang sa aso ko na kumbaga mas maliit ang bills at hindi naman cancer, so bakit ko isusuko, di ba? Yun ang aking pananaw sa buhay. Kaya hanggat humihinga, talagang laban. Nakitaan namin may bedsore si Tala, mga pangatlo ata o pang-4 na araw siyang na nakahiga na. Si Dilim naman, nakitaan ko ng bedsore mga pang-4 ata yun. Magkaroon na siya ng bedsore kasi pag binabaliktad, bumabalik siya, kaya nagkaroon siya ng bedsore. Kay Tala muna tayo. Kasi si Tala, nakitaan namin ng bedsore nung pang 3 days na yata siya. Tapos dito sa may ganto niya, meron na din siya. Laging basa tapos parang magaling ganto niya. Lagi ko yung napapansin sa kanya. Si Dilim, nakitaan ko ng bedsore nung hinihilot ko yung niya, pang 4 days. Mahirap imasahe si Tala sa Dilim kasi gawa nga nung yung kabila nila, mahihirapan kayong ihilot yung halos yung kabila lang ang kasi pag binaliktad mo, bumabalik din sila doon sa dati pa rin. Siguro nararamdaman naman nila na gumiginhawa sila kasi pag natapos ng parang gumiginhawa yung nila, ang kikikilos. Para sa akin, mahirap i-hot compress at saka i-masahe sila kasi una sa lahat, di ba, ang lalaki nila. Tapos, pag ibinaligtad mo si Dilim at saka si Tala, bumabalik sila ulit doon sa kabila kaya hindi sila masyadong namasahe doon sa kabila. Kailangan mo pang ilusot yung kamay mo, ganun-ganunin mo lang para ma-hot compress at saka mamasahe sila. Ang ginawa ko, bumili ako ng syringe sa Mercury. Bumili rin ako ng pang-hot compress, no? Para saan tong syringe at pang-hot compress? Itong syringe, ginamit namin na panturok ng vitamin B12, kina Tala at Dilim. Ako nang nagtuturok kasi wala na akong pera Kinonfine ko na dito na rin sa bahay kasi wala na akong pampakonfine. Ano na yan kumbaga sagad to the bones na yung gastos namin dahil at lahat ng aso ko ay ginamot kaya talagang yung expenses namin is para maituturing mo yung 1 linggo sa St. Luke's, yun yung lahat na ng gastos namin sa mga aso namin Kaya kami na yung gumawa. Pero guided pa rin by the vet. So ako rin naman, nagpasintabi ako sa vet na ako na magtuturok, dito na lang i-confine kasi nga for consideration na wala na kaming pangpaikot or wala na kaming pangpondo kapag i-confine pa namin sa kanila. Yung binili ko na pang hot compress, nakita ko lang ngayon parang randomly nung namimili ako ng syringe, meron sa top portion ng shelf na meron palang pang hot compress. So inisip ko sa halip na basa na bimpo na itutubog mo sa mainit na tubig, gamitin yung parang gel na pang hot compress para idampi doon sa mga muscles nila Tala at Dilim na naninigas, no? And then yung syringe, ginamit ko yon para sa vitamin B12 kasi mukhang nerve problem. Makakatulong daw yung vitamin B12 para sa nerves. Kaya yung tinuturok ko dun sa video na something, hindi yung pampatulog, yun. Parang yun ay yung vitamin B12 para gumanda yung nerves ni Tala at Dilim. Nagsimula yung pagmamassage
po kay Tala at saka kay Dilim, parang pang 2 days na ni Dilim bago ko na-massage si Dilim. Si Tala, nung nagkaroon siya ng sakit, kinabukasan, sinabay na din siya kay Dilim i-massage. Kaya nakakauwi kami magse-7 na. Pangalawa araw, tapos hanggang sa gumaling sila mga ilang. Mas isang linggo rin siguro na minamasahe sila. Nung mga panahon na yun, di man ako nakakauwi kasi stay na ako dito, gawa ng tuta. Dito pa rin ako. Minamasahe si Tala saka si Dilim, tag 1 oras. 1 oras kay Dilim, 1 oras kay Tala. Namin minamasahe si Tala at si Dilim. Tag 1 oras sila. Matyaga ang aking mga dog keepers. Talagang binantayan din nila sina Tala at Dilim. Lagi ko din silang tinatanong bago sila umuwi kung kamusta na ba ang progress ng dalawa. Kapag tinatanong ako ni Sir na, or kami, kung kamusta si Tala tapos si Dilim, ang sinasagot namin ay medyo okay compare nung unang araw nila. Malakas na sabi niya na parang gumaganda na yung kwan, lumalakas. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, may progress po yung nila. Gagaling pa yun, Sir. Okay naman po sila. Maganda po yung nila compare nung una. Parang kailan lang, hindi ko ma-recall kung ilang araw bago nagkaroon ng pag-asa talaga, no? Pero nung sinabi ng mga dog keepers ko na si Dilim na itatayo na niya yung ulo niya, talagang nabuhayan ako ng loob. Parang sinasabi ko sa sarili ko na lahat ng ginawa naming steps na yung pagtuturok ng vitamin B12, pag-hot compress, and then pagpapakain sa kanila as in force feeding. Actually, hindi pala force feeding kasi ang problema, hindi lang nila mabuka ng maayos yung bunganga nila o hindi nila maitayo yung kanilang ulo kaya hindi sila makakain. Pero pag yung pagkain is nilagay mo sa maaabot ng dila nila, talagang ngangasabi nila yung pagkain. So lahat ng ginawa namin na yun, worth it kasi nakakita kami ng sign of recovery sa kanilang dalawa. Merong mga nagko-comment baka daw distemper, baka heartworm related na para naman ma-rule out, di ba? Kasi kung may distemper ka, mahirap na problema yan dahil airborne yan eh. And then kumakapit yan sa farm ng taon. So pinatest natin ng distemper, pinatest natin ng heartworm, negative naman si Dilim at si Tala. Nga lang, nag-positive sila sa leptospirosis. Pero yung leptospirosis kasi, gamay ko na yung sakit na yan dahil nga nangyari yan kay Bullet. So kung leptospirosis yung nangyari, kila Tala at Dilim, hindi tatagal ng 10 araw. Pag tumalab na talaga yung leptospirosis sa aso, hindi na nila mabubuka yung bibig nila, tapos pag tinignan mo yung gilagid nila, dilaw na, yun ang side effect or yun ang main effect ng leptospirosis. Kinabukasan or 2 days or 3 days, patay na sila. Nga lang ito, si Dilim at si Tala, buhay pa sila ng 1 linggo mahigit. Kaya hindi ako naniniwala na leptospirosis ang maaaring pumatay sa kanila. At meron din nagsasabi na baka daw sa raw food namin, sa Supero raw food yung problema. Para sa akin, sobrang overkill na yun. Kasi ang dami kong aso, nasa 45 sila during this pandemic. Di sana lahat yan patay na. At yun din, kasi gusto kong i-emphasize na kaya namin ginagawa tong vlog na to is para maging transparent. Ano ang epekto ng raw feeding sa mga aso? So ito, kahit na may sakit, ang pinapakain pa rin namin sa kanila is yung Supero raw dog food namin. Para lang ma-prove sa inyo that sa totoo nga, yung raw feeding o yung Supero raw dog food, kung ang mga aso ko ay hindi naka raw dog food, malamang sa setup namin na farm setting, yung immune system nila hindi ganun kalakas. Malamang mas marami pang namatay sa kanila. Yung checklist namin, nakatulong ng mahusay yon sa akin sa pag-monitor ng mga aso dahil araw-araw may checklist na hindi na ako nagre-rely sa pag tinanong mo ang tao, sasabihin sa'yo, okay lang naman sir. Yung okay lang naman sir pala, hindi naman okay. Kaya nga parang kung titinan ko, kung hindi lang ako na-late kay Lucas at Maui sa pagdiskubre ng sakit nila, kung naging proactive lang ako doon, kung may checklist na tayo na-monitor na natin yung kanilang naturalesa, malamang buhay pa silang dalawa. Nga lang, it's water under the bridge. Kaya ang ginagawa na lang natin ay sinusolusyonan natin yung mga future problems ng Supero. Makalipas ang 10 araw, unti-unti nang nagbago ang lakas ni Tala at Dilim. Si Dilim ay nakakatayo na, habang si Tala naman ay naitutukod na niya ang kanyang mga paa. Ngayon ay Feb 25, mga boss. Ngayon ko lang naharap gumawa ng recording nito.
Pero ngayong Feb 25, si Dilim at si Tala ay mga buhay, no? Nakasurvive sila doon sa pandemic. Ngayon malakas na. Makikita niyo mamaya, papakita namin sa inyo. Nga lang, may twist, ano? Ang twist ay, ang namatay ay si Super. Si Super ay 11 years old na. Kung naniniwala kayo na ang lahat ng bagay ay magkakaugnay, pag-iugnay ko to, parang sinasabi ni Super, wag muna kayong dalawa, wag muna si Tala, wag muna si Dilim, kasi medyo bata pa kayo. Ako naman yung pinakamatanda. Ako na lang yung mamamatay. Parang ganun talaga kasi nung namatay si Super, bigla namang lumakas talaga itong si Tala at si Dilim. So ako naniniwala ako ng lahat ng bagay magkakaugnay. Kwento ko ulit yung sa tatay ko. So yung tatay ko, after 3 years of fighting with cancer, namatay na din, no? Yung experience ko sa pag-aalaga sa kanya at sa pagkamatay niya, hindi ko natanggap yan ng mabilis eh. In fact, noong namatay siya, parang nagalit ako sa mundo eh. Parang hindi ako naniwala sa Diyos kasi pinalaki kaming maka-Diyos, pinalaki kami sa simbahan. So sa Kristan nga ako nung bata ako. So nung namatay siya, hindi ko talaga naunawaan yun kasi bakit ito pa yung namatay? Wala namang ginawang masama yan kumpara dun sa mga politiko na nagnanakaw ng bilyon-bilyon na buhay. Itong tatay ko, hindi naman siya nagnakaw ng bilyon-bilyon. Wala nga siyang bilyon eh. At wala siyang inagrabyado, siya pa yung namatay. So ganun ang isip ko nun. Nagalit ako sa lahat. Kaya kung mapapansin nyo siguro, pero nung unang panahon, chaotic na parang lagi nag-aaway yung mga aso. Ngayon nag-aaway naman sila. Pero iba yung ambience ngayon kumpara sa dati. Dati talaga chaotic. Sabi nila, yun daw mga aso mo ang reflection ng pagkatao mo. Ako, naniniwala din ako doon. Dahil nung mga time na galit ako sa mundo, yung mga aso ko galit din sa isa't isa. No? Yung naniniwala ako na yung experience namin ngayon, itong pandemic, parte ito ng pagsasaayos ng supero. Ikaw ba, nagbalik ka na? Kumbaga, nagbalik ka na, ibig sabihin, nagdadasal ka na ulit, nagsisimba ka na ba? Oo, actually, parang yung pagdadasal at pagsisimba, ang nakapagpabalik sa akin dyan, yung anak ko, si Anya. Kasi si Anya, sa Kaburloto nag-aaral, hindi sa Kaburloto, parang nire-require silang magsimba every Sunday. Every Sunday, hinahatid ko lang yung mag-ina sa simbahan and hindi ako nagsisimba. Siyempre, nagkakaisip yung bata. Tinanong niya, Daddy, bakit hindi ka nagsisimba? So sabi ko, hindi ko masagot, syempre, di ba? Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, hindi na ako magsisimba kung hindi ka magsisimba. Oo, di ba? So, from Anya, parang nag-paradigm shift eh. So, kailangan na pumunta sa simbahan. Kasi parang hindi ako nagiging mabuting ehemplo sa bata. And actually, nangyari yun right before the pandemic sa Supero. Biglang itong pandemic nangyari sa amin. At ito talaga, emotionally talagang roller coaster sa amin. At financially, talagang sumadsad yung finances namin. Parang dumating ako sa point na pag-iisipin mo, parang nag-repeat eh. Dati, namatay yung tatay ko, na sinisi ko na bakit nagdadasal naman ako, ba't siya namatay. Ngayon naman, nung bumalik ako sa simbahan, kung kailan ako nagsisimba, nagkaroon ng pandemic sa mga aso ko. so parang, sabi ko, teka, mukhang mukhang umulit siya nga lang sa anyo ng aso. Inintindi mo na lang, kumbaga, ang naisip ko doon, lahat ng bagay ay nangyayari for a reason. Kailangan na lang siguro tanggapin natin na ito ang ating fate, ito ang ating landas, itong mga nangyayari na kamatayan, lahat yan ay para maayos mo yung buhay ng mga natitira. Ganun lang yun. Ako, ang naisip ko dyan, ang kamatayan is, part ng buhay, na pag buhay ka, mamamatay ka. Hindi mo lang alam kung hanggang kailan ka, hindi mo lang alam kung paano ka mamamatay, at hindi mo alam kung gaano kalaking gasto sa mangyari bago ka mamatay. Hindi na nagmamatter kung kailan ka kukunin. Ang magmamatter is kung paano ka namuhay, no? Yun. Kaya yung mga aso ko, parang sa akin, okay na, sige, tanggap ko na mamamatay kayong lahat. Pero ang akin doon is ano yung buhay na ibibigay ko sa inyo habang kayo ay nabubuhay. Yun ang mahalaga. At syempre, di ba nga sabi sa Bible is tayo ang mga ngalaga sa mga hayop, ang mga tao ang mga ngalaga sa mga hayop. Para sa akin, para i-fulfill yun is bibigyan mo sila ng magandang buhay. Dapat wala silang garapata in the first place, no? Dapat bakunado sila. Dapat masustansyang pagkain nila. Dapat na-check ang grooming nila. Iyon ang kaya kong gawin para sa kanila. At syempre, yung pagbibigay sa kanila ng buhay ng aso na ginagawa namin ngayon, na nakakatakbo sila ng malaya. Yes, nag-aaway sila paminsan-minsan, part of part of life yun, yung pag-aaway. Wala naman yatang isang pamilya o isang komunidad na hindi nag-aaway. Iyon tingin ko parte ng pagiging
may buhay natin dito sa mundong ibabaw. So ngayon, kung nakikita nyo man akong chill lang or light na tinatanggap ang lahat ng mga nangyayari, dahil yon sa tingin ko, alam ko na yung purpose ng supero. No? Purpose namin ay mag-alaga ng mga hayop, kagaya nito ni Diwata, at siguraduhin na yung kanilang buhay dito sa mundo ay maging maayos at masaya. Ang purpose namin dito sa social media is ipakita yung buhay ng supero. Ipakita yung buhay namin dito, maging inspirasyon nyo sa inyong mga sariling buhay. Sabi nga merong 3 bagay na mahalaga. Faith, hope, and love. Ang faith ay pananampalataya. Yan yung tipong hindi mo kailangang makita ng mga mata mo para maniwala ka. Ang pananampalataya is yung kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka na may Diyos. Yan ang pananampalataya. At dahil naniniwala ka na may Diyos, syempre, dapat hindi ka gumawa ng masama. Ang pangalawa ay yung hope o yung pag-asa. Halimbawa, sa nangyari sa amin sa supero, sa sobrang laki ng gasto, sa sobrang dami na namatay, mga star dogs pa, ako naniniwala ako na may pag-asa pa. May pag-asa kasi ang dami pang natira eh. Ang daming mga aso pa na natira dito sa supero na nangangailangan ng kalinga. At higit sa lahat yung love, pagmamahal. Paano mo ipapadama sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang yung pagmamahal mo. Ang sabi, ang pinakamahalaga daw doon ay yung love. Love your neighbors as you love yourself. Tama ba? Ang pinaka-essence ng lahat ay ang pagmamahal. Kahit na merong nararamdaman, kahit na merong pagsubok, dapat matuto tayong magmahal sa tao at sa hayop. O, gaya nito, itong mga asong gubat ko na to. O, di ba? Paano mo masasabing hindi love itong mga to? Tinan mo naman, napaka-sweet. Si Buhawi lang kakapunin ko muna yung si Buhawi kasi insecure yun. Tapos na ang pandemya. Malalakas na lahat ng mga aso ko. Unti-unting tumatayo ang supero sa dilubyo. Wala na akong ibang hiling kung hindi. Dito namin nilibing si Super. Ito yung libingan ni Super sa tabi ng coconut. At ito na si Tala. Ayan. Di ba? Buhay na buhay mga boss. Ayan. Si Tala at nandito si Dilim. Dilim! Tingnan nyo si Dilim tingnan nyo, papunta dito. Tingnan nyo. Akalain nyo ba? Di ba? Na parang walang nangyari sa dalawa. Ayan. Tingnan mo? Ayan mga boss Ito si Dilim. So buhay na buhay. Ito yung sinasabi ko na ito yung perfect description ng faith, hope, and love. Okay? Faith. Ang faith, hindi ibig sabihin na pag nanalangin ka, lahat ng panalangin mo ay tutuparin. Yung iba kasi, kagaya ko noon, pag yung panalangin ko hindi natupad, nawawalan ako ng faith. So hindi faith yon. Ang faith is maniniwala ka na i-guide ka pa rin kahit na may mga nangyayaring masama sa buhay mo o sa buhay ng aso mo. Hope, pag-asa. Ang pag-asa ay kahit na nagkasakit si Tala at Dilim, may pag-asa pa rin na sila ay mabubuhay. Kailangan wag mawala sa atin yun. At love. Yan, love. Matindi yan. Ang love ay kahit na pangit na si Tala, kahit na paralisado si Tala, may sakit ang isang hayop o ang isang tao, hindi dapat mawala ang pagmamahal sa kanila. So yan ang perfect example. Ito mga boss, ito pa yung mga bed sore na wala na, yun na lang kulay yan. Magaling na yung mga bed sores nila. At si Dilim, nakita nyo naman, ayun, meron pa dala-dalang sanga. So, yun lang mga boss. Yun lang ang message natin ngayong part 4. Peace. Love. Love. Itong lahat ng ito ay parte ng ating buhay. Pagkabuhay, tagumpay, pagsubok at kamatayan. Lahat tayo ay dadaan dyan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano tayo namuhay at kung paano natin sila binigyan ng buhay. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.